Mga katsugay, nandito na tayo sa area. Bay, Tagalog ko bay, kay dahan nag-request bay nganong BCR ko bay. Ay, O dito na tayo sa area mga katsugay daw. O ito mismo ang kanal. Ayan o, nakaseparate na kasi may elevate siya. Ito, paroling na. Baba na siya, parte. Ito yung nakaseparate na lupa at saka naka-elevate. Ito yung kanal, dito tayo sa sentro. Parang sinadya lang talaga siya, para siyang tinayuan ng bahay lang ba. Yan sa may lobby, ito baba na siya oh. Ito yung naka-elevate, tapos paikot na ang marker niya. Parang sinadya siya. Yan siya oh. Yan. Diyan, maliit lang yung ano niya, elevation niya. Parang medyo plain na, baba lang ka ng kaunti. Tapos ito yung mapa na kinopya ni dito in actual. Kasi rolling yung lupa. Kung makikita nyo dito, ayan, klarong-klaro na kanal oh. Paket na doon oh. Ayan oh, pa-curve na. Klaro siya. At saka ito siya. Ito siya mga katrugay, ang mapa. Dito sa plastada na to is kinopya o pareho na talaga ginawa. Ito siya yung naka-elevate. Ito ang tinayuan ng bato, kinalalagyan ng bato. Ito mismo siya. At saka dito natalakay ko na in actual sa unang video na nakat natin kasi nasira yung system ng ano natin. Ito siya yung triangle. Ito yung mismo triangle na hindi natin makikita yung dots. Kung kaklaruhin natin dito mga katrugay, ayan siya, triangle formation. Ayan, ito lang yung may linya, tapos dito parang nawala na. Ibig sabihin dito banda ang treasure object. Ito siya, triangle siya, silsil siya mga katrugay. But mayroon siyang silsil dito kasi sa unahan yan naka-elevate na rin ang lupa. Kasi kanal ito, in area kanal. Ito yung nakahabog. Dito banda ang cave marker na ginaya niya ang yung mountain na yan na makikita ninyo. Yan. Ito siya. Kaya puntahan na natin ang sinasabi nating triangle na object na pinapakita, heart, oblong at saka rectangle. Tapos i-measure natin kasi triangle, bawat object na sinasabi natin, triangle, heart at saka rectangle, ay mayroong triangle na form din sa labas ng mga dots. Target, may pansyon o nicho pa siya na marker oh. Sign box 1, 2, 3, may badless 1, 2, 3. So next na natin yan kasi isa lang ang kahulugan yan and actual na binabasa natin. Andun lang yung totoong mapa na reverse map dito at saka sa actual na to. Nasa bandang southeast ang isang mapa na nirebase. Ito yung kanal. Two options ang pinapakita dito mga katsugay, pero first option ang hinahanap natin kasi ang may-ari ng lupa dito sinabi niya na yung nicho o rectangle na bato. So ito lang ang mabuti ngayon mga katsugay, is umulan kaya naklaro na, nalinisan yung, may tulong talaga yung panahon. So ito yung naka-elevate na lupa na sinasabi natin na maps. Kung dito ka tatayo sa gitna ng bato, nandito sa east marker, yung naka-elevate, may forming of heart siya. Tapos ni-reverse siya mga katrugay kasi walang naka-elevate na area dyan sa banda. Ayan siya. So ito yung babasahin natin. Ito yung klaro na silsil siya oh.
para siyang rectangle mga katrugay da. Pero sa rectangle kung iklaro natin, diamond marker, triangle marker din ang hinahanap, pinapakita dito. Ayan siya, napakalawak niya. Ayan, nasa gitna ang yung malaking dots. Ito yung triangle form. Tapos ito din, triangle din siya. Kung makikita niyo dito, ito yung kinunan natin na wala na yung pa natin. Ayan, triangle din. Ito siya ang prospect natin na heart. So, ito nakita na namin to, pero bawat kanto na to lalagyan, kukunan natin ng reference marker para hindi tayo mailigaw o maiwala, kasi malawak ang one-shape triangle, sakop sa degree niya ang pinapakita dito. So sketch natin. So ganito ang gagawin mga ka-true guide kung kukuha ka ng measurement of degree dito sa bato na prospect natin. Kasi may mga angle to. Oblong siya na naka-slanting, pero kung titignan mo para siyang letter D, oblong, tapos may triangle na nakaukit. Ito siya. Ito rin triangle. Ito heart lang siya mga ka-true guide, heart. So meaning is ito yung deposit talaga. So ganito siya gagawin, kukunan ng degree. Una, dito ka sa gitna, kukunan mo ng pointer, north, east, west, and south. So ito mismo ang west, east. Klaro siya ba? Oh, klaro man. South, then north. Ito, kita natin, lagyan natin ng alignment natin. Heart siya. Tapos may triangle na marker sa dito na banda. Ito yung prospect. Triangle. Ito yung object prospect na circle siya, pero di nila gibutang ang deposit ba yun? Suksok bay nas tumoy sa heart. Triangle bay. Mo na ilang kamatan nila ba? Kung DJ, kung yan lang, nawag. Oh, pero kani siya, malawak to siya, malawak. Dito basta-basta na maliit lang dito, in actual malawak to. Pwede siyang 15 meters degree ang lawak niya. Ang sakop niya bay sa heart bay, gikan no ganin yung sakop niya sa mapa, gikan din og 15 meters ang tuyok niya na ang kaluwag. Ina na ilang sistema. Muna kuno yung mga sign, igon nga to ning kada kanto ani. Kay kun di nato igon, di nato makita ang kwan. Tinuod nga kwan, deposito. Klaro siya no? Okay. Oh. Alignment siya sa north. South to north. South to north. Dini ang triangle. Triangle marker. Diyan na ba yun? Triangle ni sa sulod sa dots. Triangle sa sulod sa dots. Tintinida yun. D. Triangle po siya. Slanting ni siya D o oblong siya. Murag di siya D by ibabaw, pero kung sa sulod oblong. Dayon, iyang triangle niya atong kopyahon. Kuha na ito nag-degree. Na siya. Then kani sa sentro, kuha na ito 10. North yapon alignment ang yang rectangle north yang front. Klaro siya dia. Sige mata nakatago ba? Oh, tago mo to. Kanano klaro na. Muna siya rectangle, naka-point sa north. Naka-point sa north. So
So linyahan na nato. Unsay degree dinhi, kopyahon nato. North 64. Northeast 10 degree. Northeast dito. Hilom kay ba ay may lang gininitaw kanama imong mananap ba? Ginawa gi sila kaawag ba nga pituha ko ba? Bante yung ero. 52. Klaro siya? Klaro siya ba? Sa ibabaw di mo kay klaro man. Ah. Oo, kana na una. Di maklaro to dinhi. Di na di. Ana saka giday gamay. Dayon, dinhi kuha na nato ni kanto ni. Lalim dinhi kagikan sa tiil. Dos. Eleven. Ten. So inana siya ang posisyon no, south to north, inana siya mga katrugay da. Ayan ang posisyon, south to north, alignment siya. Andito na tayo sa area kung saan continue tayo sa pag-grading. So nakita niyo naman ang sketch na ginawa natin. So direct na tayo, andito tayo ngayon sa para siyang nicho o pansyon sa Bisaya pa na bato. So papakita ko sa inyo, babasahin natin, i-explain natin ang buong area kasi mapa lang din ito para makita ninyo. So ito yung tunay o saktong daan para matunto natin ang halos 99.9% na treasure na hinanap natin. So kung wala tayong babasihan dito, hindi natin makikita. Wala tayong gamit na kahit anong gadget maliban sa kompas na lumang kompas natin at saka camera. So ayun siya. Mga katrugay, ito ang nicho o pansyon o rectangle na bato. So di siya perfect na rectangle. Ibig sabihin is paso lang siya o find another sign. Pero naka-drop side yung bato, ibig sabihin pointer niya ang deposit. Meaning, itong kalaking bato na to na para siyang pansyon o nicho, possible ito kalaki ang binaon in under. Kasi naka-drop siya, pwede siyang andon siya sa unahan. Naka-point siya sa west direction ang deposit. So ito na siya. Ang kaibahan lang ngayon dito, dahil sa minisyon natin siya, alignment siya sa North 64. Yung nicho. Ang dito siya naka-point siya sa northwest direction ang itong nicho na to. So malayo lang dito sa katotohanan. Pero i-explain natin kung bakit naging ganito at saka may nicho forming at saka triangle. I-explain natin to. Ito siya. Okay. Kung titingnan natin ang terrain ng bato, grabe gigsulaway ba? May lagkuan. Dari sampungan na to. Kung makikita natin, tingnan niyo itong kanal forma. Ito yung kanal na forma mga katrugay. Ayan siya. Ito yung parang paakyat na, tapos malalim, may silsilo. Tapos galing dito, pakurba na siya. Curve, ayan o, paliko na. Paliko siya mga katrugay. So i-explain natin to. Tapos yung kurba niya pinutol. Tapos may linya papunta sa north direction. Tapos mayroon pang isang bato na nakabaon, malaki din yan. Na connected din niya dito na may silsil. Ayan. Tsaka ito yung linya sa gilid din. Continue na dito sa baba. So ito yung
terrain o marker dito sa patag. Kinupyan niya. So kung makikita mo dito, ang malalim na portion, ito siya. Ito yung naka-elevate na hindi na siya kanal. Tapos ito yung nilinya na curve. Papakita natin. Una, itong malalim na portion sa likod natin. Ayan siya mga ka-true guide, pa-drop na siya. Malalim na ang portion. Tapos ito yung connected niya dito. Pakyat na to, itong tinatapakan natin, hindi na siya kanal. Kaya ito siya, naka-elevate na to na marker. Ito, naka-elevate na. Kaya naging curve to mga ka-true guide. Kung titignan natin, kaya ito yung nicho marker. Kung titignan mo, alignment siya sa north na sinasabi natin. So, itong linya na to o malalim o silsil, alignment siya sa north. Kahit na dito ka sa gilid kukuha, ganun lang din ang pointer niya. Tignan mo yung compass. Ayan siya, alignment sa north. Kung dito, sinasabi natin, titignan natin ito, alignment din siya sa north, yung silsil sa gilid. Ayan siya mga ka-true guide, alignment sa north. So, yung alignment sa north, itong gilid ng nicho, ayan ito. Ito siya. Itong gilid ng nicho. Kaya siya nag-curve. Ayan. Yung sakop ng triangle dito, kasi curva din dito. Curva din. Dito lang siya, yung straight niya. Curve siya mga ka-true guide, curve sa triangle kasi kinopya natin sa actual na mapa sa andon sa south. Curve din siya dito. So papakita ko sa inyo. Ito yung marker sa unahan. Yan, marker, nakabaon tong mga bato na to. Ito yung marker, tapos pa-curve na. Kaya may bato dito ang malaki. Titignan nyo. Yan, pakurba na yung bato. Ayan, pakurba. Meaning is curve. Dadalhin kanya dito sa malapad na bato. Sa malapad na bato, ito yung marker niya. Pointer na doon sa hinanap nating deposit. Kaya yun lang yung nicho, paliko. So ginagaya natin ang terrain o yung hugis o ginawa nilang marker dyan sa mapa. Yung curve na yan. Kung ano yung mapa sa una, ganun din ang kinukopya na dito. Sinilsil nila dito, kinurba. Yung kurba niya, meaning ito yun, ito siya. Natuturo dito sa treasure deposit na heart. Tapos itong linya na to, itong linya nito kasi pinutol ito mga ka-true guide, pinutol siya, tapos pointer niya ang isang object na triangle dito. Kung titignan natin, nakita natin to pointer to north, itong target natin dito, target natin ang gilid nito 56 degree. Pwede siyang 58, 56 or 51 ang lawak nito. So unahin natin to. Ito siyang curve mga ka-true guide. Ito siya. So bay, karaan nga makupa ba? O target niya karaan makupa. So nagulat siya, ba't daw na target yung matandang makupa na hindi naman niya tinuro sa akin kung saan yung makupa, pero nagulat na lang siya. Ba't natansya daw yung matandang makupa? Dako kay na nga makupa bay? Sa kadak aka, estimate mo. Murang ay ko nang ako parto sa drum. Dako pas drum? Sa drum. Kinsa may nagputol ato? Na ko naman to sa ako hindi ko ang namera pinig wala ay lapugan ako. Nasa dana to bangag. Nay bangag. Wala sulod. Wala. So ito siya yung arrow. So kung nadinig niyo naman siya mga ka-true guide, yun ang kwan siya na, ikaw nang nagputol ato day? O ginapugan na ako to. Gilapugan ni day. So ito yung marker ng mga ka-true guide. Kung 56 ang nakamarka dito, ganoon lang din dito sa maps. So kung lalapitan natin ang gadget natin, nag-magnet yung compass, nag-i-error, kaya distansya lang natin. Ayan siya mga ka-true guide. Alignment siya sa 56 or 57, 58. Ayan siya.
target niya dito ang matandang makupa. So straight lang niya yung lubi. Mo na straight ba yun, makupa ba? O muna diha anang bagong tanim na lubi. Niyog. Straight niya. So mayroon din siyang linya dito, ang bato. Ayan o. So ayan siya mga ka-true guide. Dahil sa itong linya na to, tinuturo niya ang 56. Ayan siya. Ayan. Tinuturo niya yung matandang makupa. Ito ang tinuturo, ito siya. Degree sa triangle. Pagkatapos mga ka-true guide, dito na tayo sa matandang makupa. So kaya nila pinutol dito. Kung makikita mo dito sa marker natin. Ano siya? Ito yung marker na nicho. Nicho. Travel na tayo in makupa. Mapa lang natin i-explain muna. So, triangle marker siya mga ka-true guide. Triangle marker sa makupa. Ito siya, yung silsil. Tapos, kung titingnan mo, triangle nakadegree dito. Napagitnaan yung oblong na marker. Kung titingnan mo dito, triangle din siya. Ayan triangle. Kung anong triangle dito, ganun din dito sa maps. Sa nicho na to, marker. Heart marker, meaning ang heart marker, possible siya bato or yung mata na makupa. Ayan siya mga ka-true guide. Ulitin ko, triangle din siya dito. Ayan, klarong-klaro naman siguro, di ba? Kaya siya, kinopya niya ang marker kung anong mapa na nakita natin sa south. Ganon din dito in actual na secant map na naka-rolling, naka-slanting, naka-45 degree na nicho ang forming ng bato na triangle. So kopya o kinopya niya talaga. Yung kurba nandito sa likod natin, yung mga bato na nagpa-curve at saka ito din. So galing dito, tapos na tayo dito, nakita na natin triangle at saka triangle din. Pwede na natin siyang tansyahin o i-target natin galing dito sa bato na to kasi naka-align to o naka-front siya sa deposit. Ito, di natin matatansya kung ilang metro lang. Kaya gagayahin natin anong degree of numero dito. Ito siya mga ka-true guide. So target natin una ang northeast 10 degree. Pointer na to deposit treasure mga ka-true guide. Northeast 10 degree. Pero dili siya kuan bay. 10 degree. Tingnan natin yung compass. Ayan siya mga ka-true guide. Ayan 10 degree. Ayan. Kanang sibog tagamay. Musibog tagamay bay, diferensya na ni dito mga 2 ka metro sa unahan ba? 2 tulo. Kailangan nga 10 degree gid kung sa alignment niya. Kay degree kuan man gagmay ra ning numero din masipit kay sunahan dako na diferensya. Ayan. Ayan siya mga ka-true guide. Ito yung palatandaan natin papunta sa unahan. So deposit na to siya mga ka-true guide yung target natin. Ayan. Ayan Timan ano niyo bay pa? Kato nga saha bayo nga walay dahon murag kaon sa kwan. Muna siya straight gikan din Memoryado na bitaw nimo. Tapos na target natin 56, punta tayo sa matandang makupa at saka kung anong marker niya dito, pinapakita niya, target din niya, matatarget o makikita niya natin ang hinahanap natin. So doon tayo may-measure sa makupa na marker, heart siya marker. Ito dito bay.
Uy. Tago man ang imong ito dia. Yan siya mga katrugay do. Curve siya mga katrugay do. Dinaya niya talagang. Tapos mayroon pang marker na dalawa. Pointer meaning two object marker. Isang big boulder na nakabaon at saka kahoy sa dalawang linya meaning kung ikokopya mo siya gamit ang coding sa dalawang linya 2 meters ang pinabanggit kasi sa dalawang linya pero di pwede aman to yung dalit bay muna siya so dito lang yung niyog target natin ito lang yung straight ng nicho siya mga katrugay muna siya ba apa yung mga bato lagi no Ano? nada ini Na. so possible na dito yung may heart marker na may mga bato at saka sa tinuturo sa awid ra ba tinuturo sa isang reference marker na triangle makupa tinuturo niya ayun yung isang bato ang triangle nga pares di ba gikan ka din dito ka sa bato makupa muna siya gikan ka sa makupa dagan mo dito dagan ka dito sa bato Betul. oh ang heart kani siya makupa adto ka dito sa bato punta ka tapos isang marker tuwa dito bay sa unahan dito rapit nga side tungod sa mapa oh dito nga side ato unahan lang gamay nga mo forming og isosceles triangle kani kay kopya man nato ni sa mapa dito sa primero so mo ni siya Wala dani. wala dani wala siya siya target natin ang north 64 degree so dito tayo sa gitna dito tayo kukuha ng measurement 64 degree kasi malawak tong heart na to 64 degree target natin di nato makikita din bay kay kon bay Katungkuan sa aking. adili ang atubangan kasagot kayo timan timan na nato ni at least nga madungog nila tong istorya kani north 64 bay kani nga linya ito nga linya ba yo kana muna siya tapos magto pata punta tayo sa isang bato nga boulder punta tayo sa dito ayan siya so target din natin ang north 64 kasi malawak siya yung isang marker na pointer sa triangle andun lang yung isa sunahan so target din natin north 64 ayan siya mga ka-true guide so lakarin lang natin galing dito bay ambira ng papel bay so ito na yung straight nakikita na natin possible triangle ay yung maigo dani ba yun ito siya ano siya ba ito yung marker ito yung prospect natin triangle i-explain natin tong heart andun sa nicho na bato ipapakita ko sa ito yung triangle at saka yung hugis heart nya hindi nila pinapakita klaro kaya target lang natin ang north 64 or 2 degree pwede siyang 2 degree kaya malawak ang triangle nga side gani muni sa straight ang triangle nga side kanipod ang deposit so lakaw na to bay nga mag counter cross ya counter X ya sa una nga target natin sa kwan nicho so straight lang ta na natandaan natin ang ano niya straight lang tayo straight north 64 north 64 mo man itong una din ba o mo ni siya no dayon katong gaynon ako sa haaman to dapit so ito na yung straight niya mga ka-true guide andun lang tayo kanina yung straight yung natatarget natin na compass na transit natin ato dapit tong isa
katong gaydo nato na 10 degree. Target natin 10 degree. Muna siya. Katong gaydo na saha gamay. Ha? Tong way dahon? Amo na siya. Allah. So ito siya mga ka-true guide ha. Ayan. So ito yung prospect natin dito sa tinatayuan ko. Ito siya. Ito yung palatandaan natin yung lubi, niyog. Ito yung prospect natin dito. So ang nagtuturo sa atin dito mga ka-true guide ang compass at saka yung mapa. Hindi natin matawag na gawa to kasi kung ano yung marker sa unahan, ganun na din ang kopya na sa actual area. So balik ta dito bay, explain nato ang anong na heart, ano na triangle sa mapa o sa unang mapa na ginuhit natin, sinulat natin, kinopya natin. Mayroon din ditong heart at triangle bawat isa. O ito na tayo mga ka-true guide, balik tayo dito sa unang marker, ay kalawang marker na nicho. Kasi sa unang mapa, andun lang sa bandang south. So andito tayo sa unang marker. Ito siya. Sa ikalawang marker. Ito i-explain natin to mga ka-true guide, napakita ko na ito sa inyo. So pointer tayo sa north kanina. So na-target na natin, nakuha na natin na siya ng sentro. Ang i-explain ko naman dito, sa heart marker, ito yung heart marker, ito yung prospect object, ito yung triangle. Kaya dito sa mapa na kinorb nila, ito yung kinorb nila mga ka-true guide, andyan lang sa mga bato na yan. Tapos pinutol nila, kaya ginawan lang arrow dito. Ayan, ito yung arrow. Tapos elevate naman, continue nila dito. Sa continue niya, ito ang sinasabi natin na continue kasi nag-curve nila, curve. Ayan. Ayan. Tinuturo nila dito ang marker. Travel dito, travel. Ayan. Paano mahanap natin yung deposit? Kasi dito sa dulo ng heart, triangle. Ayan o, dulo ng heart, triangle. Ito yung object, treasure. So kung makikita natin, ito yung silsil siya. Sadyang silsil siya mga ka-true guide ha. Ito yung sadyang silsil. Ito yung dulo ng heart. Titignan, makikita namin dito na ito yung connected niya. Ito yung napag-groove na heart, oh, ayan oh. Ito yung, kung titingnan natin ang connection niya. Ayan siya mga ka-true guide. Ayan. Ito yung plain lang siya dito, oh. Hindi siya klaro dito, bakit? Ayan oh. Para hindi nila kinaklaro. Kasi kung makikita tong heart na to, alam na dito banda ang deposit. Diyan banda sa west. Kaya hindi nila kinaklaro dito. Yung nakita natin is triangle sa dulo ng heart. Andito siya mga ka-true guide, triangle sa dulo ng heart oh. Makikita namin dito naka-emboss siya. Ito siya oh. Klaro siyang silsil mga ka-true guide. Ito yung triangle. Ayan. So tugmang-tugma dito sa heart na map na ginuhit natin sa mapa doon sa south. So yung object, kaya bilog siya dito. Kung titignan mo siya mga ka-true guide, ito yung maliit na parte. Ito siya mga ka-true guide. Ayan siya. Ito siya ang hinahanap natin in actual. So ginaya niya ang marker sa unang mapa. Ganun siya mga ka-true guide. Na-explain na natin tong mabuti kung paano naging accurate sign to. Galing dyan. At saka dito na-explain na rin natin. At saka ito yung makopa. Dito ang isa sa dulo, isang bato. At saka sa isang marker na hindi namin nahanap. Na kung titingnan mo rito, titingnan mo siya, heart marker din siya oh. Yan siya, heart marker. Sa heart marker, ito mismo ang sinasabi nating makopa. Heart ba ito dito ba? Heart letter D. O oblong. So muna siya. So meaning is heart object. So makopa siya. Dako kay ba yung kadakog baril? Sabi ba? So isosceles triangle ang tawag siguro nito, di ba? Ito ang marker niya. Ayan oh.
Ganun sila gumawa ng mapa mga ka-true guide marker. Ayan. May dots dito, may dots oh. Maliit. Ito na mismo ang makupa. Ito na yung bato na ni-measure natin kanina. Ito siya. So hindi namin hinanap ang anong marker dito kasi dalawang reference marker lang hinanap namin. Kung may makita man kaming deposit, depende lang dito kasi may mga dots dito. Ang inuuna ko lang ng eksakto, ang inuuna ko ay yung tunay o totoong deposit. Volume to mga ka-true guide dahil sa ginawa nilang marker. Kung anong mapa in actual na dots, tugmang-tugma dito. Ayan, hindi natin gawa-gawa yan. Kundi naturo natin o natunto natin kung saan dahil sa mga ginawa nilang marker dito na mapa. Connected niya lahat ang marker. Ba, bay ba o tanaw bay? Oh. Ba, pareha, di ba? Pareha sila. Oh.